Good day everyone! Nandito na naman ang inyong chef. Welcome ulit sa ating luto serye guys for this Ramadan, o diba? So, nagpalambot na ako ng laham para sa ating salona. So, ililipat ko na yan siya sa isang malaking kaldero para managdagan na natin ng tubig at malagay na yung mga gulay para palambutin natin. So, mabilis na lang yan kasi yung gulay na lang ang lulutuin natin. At tinagdagan ko na siya ng tubig na punuin ko yung kaldero. Good for 2 days again yan guys. Kasi pag ganyan sa lona, 2 days, every 2 days ako magawa ng ganyan. So, nilagay ko na yung gulay. Yan yung gulay ko guys. Hindi mawawala talaga yan sa salona. At yan kailangan ng maraming tubig kasi nga may bread pa yan. Kapag isi-serve na, kailangan may crispy bread, ganon. At nilagyan ko na din ng asin para malasahan naman kasi hindi ko yan nilagyan ng asin habang pinipressure ko siya kanina. At saka pagkatapos na is ating antayin kung lalambot na yung gulay. O diba? So mabilis yan takpan. Ay, habang inaantay ko yung gulay na maluto kasi luto naman na ang karne. Story ako sa inyo guys. Yung lumilipad na naman yung utak ko na kung saan ewan ko. Tapos, yung habang ginigisa ko na yon is nag-isip ako bakit walang amoy? Iba talaga yung mga pinaglalagay ko. Hindi iba pero kulang ganon. Sorry. Kulang siya. Tapos, ang nangyari, patuloy pa rin kahit hindi ko na amoy yung gusto kong maamoy ganon. So, hanggang sa na siya, nalagay ko na yung mga lahat except sa may isa akong nakalimutan. Pati yung karne, nalagay ko na. At saka ilalagay ko na siya sa kasi nung ginisa ko siya is nasa kalderong malaki kasi mahirapan akong ihalo-halo dun sa maliit na pressure cooker. Ngayon, nung nilipat ko na sa pressure cooker kasi nagisa ko na, yung salona ko ba, yung niloto ko na yan. Ngayon, nung nalipat ko na siya sa pressure cooker, nung paglingon ko dito sa lamesa, doon ko naalala, wala pa lang ba sibuyas? Agoy, hindi ko nagisa kaya pala wala talaga akong naamoy na iba. Na yung gusto kong maamoy, wala kasi hindi ko pala nalagay yung sibuyas. So, ang ginawa ko sa isang kaldero na yung ginamit ko na malaki, doon ko ginisa yung sibuyas. So, diba? Chef cook yarn. Piki. O diba? Ko lang. Ginisa ko, tapos ibinuhos ko doon sa pakuluan ko, i-pressure ko na karne. So, parang nahabol din, ganun. Hindi ko talaga naisip na wala palang sibuyas. Diyos ko Lord, tabang marimar. So, patuloy tayo guys sa ating pagluluto, hindi pa tapos. I-check na natin ulit ang ating salona. Nilagyan ko na yan ng sibuyas. Agoy, nahuli na yung sibuyas natin guys. At ihulog na ang ating talong at saka yung bell pepper. Sinabay ko na. Pinahuli ko kasi yan kasi malakit. Mabilis lang naman yan. Lalambot diba? Parang na siya. Ganyan lang. Okay. So, antay-antayin lang natin na maluto yung talong. Takpan ulit. So, it's a final countdown. Ayan, luto na ang ating gulay. Gulay for today. Ayan. Salona. Alam niyo guys kung bakit marami tong gulay at saka tubig o sabaw. Kasi good for 2 days ito guys. Kasi hindi ito mawawala sa kanila everyday ngayong Ramadan. So, yan. Ganun. Sabaw pa more. Maligo muna ako kasi malapit na magising yung alaga ko at natapos ko na yung una kong mga niluto, yung mamaya na lang mga 2:00 ng hapon para sa aming main dish. Magluluto ako ng spaghetti in Arabic style. So ganun, kailangan ko maligo kasi kung magising yung alaga ko is alagaan ko pa siya, bibihisan, tapos papakainin. Tapos pagkagising ni amo is saka pa ako magluluto ulit, back to kusina. At kailangan ko kasi magrereklamo yung alaga ko na mabaho ako ng kusina. Mabaho daw. Ayaw niya na mabaho ako kasi maghahagi naman yan siya pagising niya. Malambing kasi ang alaga ko. So, balik tayo mamaya guys, okay? Spaghetti noodles pack. Ayan. 1 kilo yan. Tapos yung meat ko kanina, na ground meat ko kanina, inano ko na.
na nababad ko na yan sa tubig. So, hinugasan ko lang kasi ayoko yung hindi huhugasan. So, nagpainit na ako ng tubig. Magluto tayo ng spaghetti in Arabic style. So, yan na siya guys. Iluto ko lang siya sa tubig na may asin at saka may mantika. Kalahati lang ang ginamit ko niyan. Hindi ko inubos yung 1 kilo kasi marami. At saka, halo-halo lang. Depende kasi din ito dito guys. Yung style ng spaghetti nila is hindi pare-pareho. Depende pa rin sa request ng amo nyo. So, iba talaga ang spaghetti ng Pilipinas, napakasarap. Dito nung una ayaw ko kumain ng spaghetti nila, hindi ako malasahan. At syempre yung ground meat natin, paanuhin ko muna, tanggalan ko muna ng amoy, ilagyan ko muna ng cloves, bay leaves at saka paminta para mawala tayo ng nating matuyo, mawala na yung yung tubig-tubig niya. At halo-halo lang ng bonggang-bongga hanggang ma-achieve natin ang gusto nating ng karne. So, isalin muna sa isang plato para umpisa na nating igisa ang ating Arabic spaghetti pasta. Oh, minsan naman to. Basta, muna akong nabisaya na nabuang na. Yan yung mga guys, mga ricados ko, kompleto yan. Basahin nyo na lang sa screen ano yung binaglalagay ko dyan. May tomato paste, parsley, ayan. At syempre hindi mawawala ang ating asin na panimpla. Mahirap na. At start na tayo guys. Kaldero ang gagamitin natin para hindi mahirap ihalo-halo ang ating spaghetti mamaya kapag kaisali na natin. Kasi maliliit na yung mga kawali dito. Olive oil ang gamit ko guys. Ginisa ko yung sibuyas at bawang. Sinabay ko na para hindi sila mag-aaway. Halo-halong gisa. Tapos pagka makuha ko na yung amoy ng sibuyas at bawang, ilalagay ko na yung ating karne, ang ating ground meat na tinanggalan ko ng tubig-tubig niya. Basta ginisa ko na yung kanina. Tapos nilagyan ko na siya ng tomato paste. So, halo-halo guys. Ganito ang spaghetti nila. Ay, Diyos ko, ginawa ko. Tapos nilagyan ko ng tomato paste. Ayan, tomato paste pa. Iba yung natin, iba yung spaghetti sa atin sa Pilipinas, mas masarap. Dati hindi ako kumakain ng spaghetti nila. Tapos, ayan yung mga barat natin guys. Yun yung pantimpla. Parehas lang din ang timpla nung gumawa ko ng bechamel. Ganun lang. Ganun yung style ng spaghetti nila. Hindi matamis, sa atin matamis. Ang sarap papakin. Itong sa kanila iba. Nilagyan ko na ng magic syrup para mas lalong sumarap. O diba? Palaban tayo ng magic syrup guys. Kay mahirap na. Para malasahan naman. May magic syrup so dagdagan na natin. At saka ganyan na ang itsura niya guys. Palamputin lang natin, lagyan natin ng tubig para hindi naman dry yung natin, pasta mamaya pagkailagay na. Nilagyan ko na ng asin para makuha na natin ang gusto nating lasa. At yan na ang itsura niya guys. Nilagyan ko na naman siya ng parsley para matapos na siya. So, nakulangan ako sa tubig dyan. Dinagdagan ko pa ulit ng tubig. So, ganyan na ang itsura niya. Pag ganyan na pwede na natin ihulog yung pasta noodles. Ayun na siya. Ayan. So, wag kayong magtaka guys na medyo medyo luspad. Kasi ganyan yung gusto nila. Ayaw nila nung maraming kamatis, yung pulang-pula na spaghetti. Di kagaya sa atin na mas masarap kapag pulang-pula talaga at maraming sauce, diba? Iba sa kanila dito. Iba din ang lasa, syempre. Spaghetti, Arabic style, o ganun. So, nasalin ko na sa lagayan, guys, para mapasok na sa loob. So, ganyan na itsura, guys. And that's it for today's video. Bye-bye. See you next Luto Serye.